Quezon City. Maging ang BPLO ng Caloocan, sinabing walang business permit ang babuyan ni Victoria. O yan, Victoria, malinaw na itinatanggi kayo ng Caloocan. Hindi naman po kaya sakop kayo ng Babuyan Island. Ang sinasabing mapa ni Kapitan ay political sketch lamang daw ng Barangay Baisa at hindi opisyal na tax mapping ng Quezon City. Kaya ngayon, sigurado na kung sino ang may otoridad sa binaboy na teritoryo. Sumugod kaming muli sa kuta ng mga baboy ni Victoria para ipasara na ng mga tauhan ng BPLO ng Quezon City. Ma'am, nag-tax map na po kami. Ano? Quezon City. Sigurado kayo? Ito na po kayo na yung Caloocan ng BPLO. Kasama rin po. Dumano ba kayo sa barangay? Opo. Tatawag ko si Ed. Malayo po yung boundary ng Caloocan. Nandito po kayo. Saan niyo kinuha to? Dito po. Hindi apir. Opo. Patingin po ng inyong dahil. Wala mo kaming permit dahil livestock po yun. Meron po At yan. At para wala ng takas, itong marumi, mabaho at iligal na negosyo, nagsanib pwersa ng BPLO ng Quezon City at Caloocan. Ngunit di pa rin nagpaawat itong si Victoria. May hilig siya sa mga nagreklamong panganin na kapatid. matanong ko kayo, si Lolita Rivera Lipata pa rin ang complainant nyo. Yung kapatid namin na blacklisted, na black sheep. Ang sa amin ho, wala na ho kami meron, sigurong yun ho, connection ang ano. doon. Kami po talaga sa pangangasiwa lang po ng mga business permit. Yun lang po ang amin. Kung ano po yung naging ugat o yung magiging ano. Yun, Labas na ang po kami purpose doon. lang naman. O nga naman Victoria, labas kami sa usapang sheep o tupa dahil usapang baboy po ito. Kaya oras nang ipatigil ang babuyan mong negosyo. Doon na nagbagong ihip ng hangin para kay Victoria. Kung pabalang siyang sumagot kanina, ngayon tila isa ng maamong tupa. Gulat lang ako kasi livelihood to with permit kami ng Napocor, na keeper kami dito. Verify muna namin talaga sa kinauukulan dahil ang alam namin, sakop kami ng Caloocan, hindi ng Quezon City. Yun nga lang, di pa rin siya naniniwalang sakop ito ng Quezon City at tila di pa tanggap na bawal sa loob ng subdivision ang negosyo niyang ito. Ngunit wala na siyang magagawa dahil binigyan na lamang siya ng 14 na araw para tuluyang alisin ang mga alagang baboy rito. Pag hindi pa ito nagawa ni Victoria, sasampahan na siya ng kasong paglabag sa Quezon City Revenue Code of 1993 at Sanitation Code. At aarestuhin, kukumpiskahin na ang kanyang mga alagang baboy. Lagi po namin inuulit, ang mga wanted lamang sa amin ay yung mga negosyanteng nambababoy sa kayusan at kalinisan na puro kita lang ang inatupag. Kaya di na naisip na nakakapirwisyo na sila ng ibang tao.